Pag-usapan natin ang binabanggit nilang moral obligation. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Magpasalamat kaming mga Pilipino sa inyo. Ano po ang nais ninyong palabasin? Utang na loob naming mga Pilipino sa inyo ang ginagawa ninyong pagpapagamit para ipagpatuloy ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung kayo ay talagang para sa bayan, kung kayo ay para talaga sa Pilipino, moral obligation. Let's talk about moral obligation. Bakit hindi ninyo hanapin yung bilyong-bilyong pisong nawawala na umano ay ibinuhos at ginamit sa loob ng 2 taon bilang flood control programs? Welcome back po sa Pilidfo TV. Once again, ang ating pong background, Puerto Galera White Beach sa Oriental Mindoro. Pasyalan po natin yan para matulungan natin ang ating mga kababayan. Kung hindi po kayo nag-subscribe, pakiclick na po yung subscribe button, hit the notification bell para lagi kayong updated. Kung sa Facebook nyo po ito napanood, pakiclick po yung follow. Pag-uusapan po natin ngayon ay ang ayuda. Sa video ito, sapol na sapol, si Tambalustay. Kung saan sinasabi niya na justice daw for the poor ang ayuda, ang AKAP. Pero ang sabi naman ng ating Attorney Vic Rodriguez, ginagawa daw timawa ang taong bayan, ginagawang tamad. At ang yumayaman lang daw dyan mga politiko. Ito, pakinggan po natin si Attorney Vic Rodriguez. At bilang isang Pilipino, karapatan ko po ito, meron po tayong kalayaang magpahayag. Yung third impeachment complaint, ang sinasabi daw po nila ay kanilang moral obligation na magsampa ng reklamo laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan natin ang binabanggit nilang moral obligation. Ano po ang gusto ninyong sabihin? Magpasalamat kaming mga Pilipino sa inyo. Ano po ang nais ninyong palabasin? Utang na loob naming mga Pilipino sa inyo ang ginagawa ninyong pagpapagamit para ipagpatuloy ang political persecution laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kung kayo ay talagang para sa bayan, kung kayo ay para talaga sa Pilipino, moral obligation. Let's talk about moral obligation. Bakit hindi ninyo hanapin yung bilyong-bilyong pisong nawawala na umano ay ibinuhos at ginamit sa loob ng 2 taon bilang flood control programs or flood control mitigation? Yan ay moral obligation. At yung sinasabi ninyong moral obligation, let me just refresh your very, very short and I'd say frail memory. Just a couple of months back, 200 inosenteng Pilipino ang namatay dahil nalunod sa baha. At yung bahang yan hindi dapat nangyari kung hindi ninakaw yung bilyon-bilyong pisong flood control funds. Hindi sana yan namatay yung 200 inosenteng Pilipino, mga kabataan, mga nanay, mga tatay, matanda at bata. Hindi sana namatay yan kung hindi ninakaw yung flood control funds. Kung inimplement sana ng tama yung 5,500 flood control programs na ibinida nung nakaraang SONA nung July 23, 2024, kung hindi ako nagkakamali, nasaan ang moral obligation na sinasabi ninyo? Bakit hindi namin kayo naririnig at hindi kayo nag-iingay dito sa zero budget or defunding na naganap sa PhilHealth na atin din pong pag-uusapan? Hindi po natin sila titigilan sapagkat sa hakbang ng maisog, tayo ay naniningil, tayo ay humihingi ng transparency, accountability, peace and security. Moral obligation doon sa mga nagsampa ng kaso. Bakit hindi kayo nagpaparamdam, hindi namin kayo marinig na kondinahin ang pagpapalaganap ng US military bases sa ating bansa? Hindi ba't moral obligation din ninyo na itulak at isulong ang kapayapaan?
Hindi ba't moral obligation din ninyo na sabihing no to war and yes to peace? Yan ang pag-usapan natin, yung sinasabi ninyong moral obligation. Tumungo po tayo dito sa napakainit na usapin ng ayuda. Meron nung nagsasabi na ang ayuda raw po ay hustisya para sa mga mahihirap. Sa ating mga kababayan na mahihirap, yung mga dapat talaga sanang recipient or dapat sanang tumanggap ng ayuda, huwag po kayong maniniwala na yung sinasabi nilang ang ayuda ay para sa inyo. Ang ayuda is a targeted approach na ang pakay po nila ay yung mga nasa vulnerable sector of our society, the marginalized, the poor. Ito po ang target ng ayuda. At ang ayuda ho, kung ating susuriin, maganda naman ang ayuda. Pag may panahon ng pandemya, pag mayroong panahon ng disgrasya o kalamidad, dapat talagang tumulong ang pamahalaan. Pero ang ginagawa ho nilang ayuda ngayon ay pawang pamumulitika. Paliwanag ko ho, ang ayuda is only politicians are benefiting from ayuda. Hindi po kayo. Huwag ho kayong maniwala na ang ayuda ay nakakabuti para sa inyong mga mahihirap nating kababayan. Eto, sasabihin ni attorney kung sino talaga ay yumayaman niya sa ayuda na yan. Tanungin ko kayo, bilyon-bilyong piso na, siguro trilyon na, mahigit trilyong piso na ang ibinuhos nila sa ayuda. Meron ho bang nakatanggap ng ayuda? Meron ho bang mahirap na bumuti ang buhay dahil sa ayuda? Pag-isipan po ninyo. Mukhang wala, attorney. Yung Kasi yung ayuda halimbawa na 3,000 or 5,000, maibili lang ng bigas yan at konting ulam. Siguro tatagal lang yan ng 1 linggo, ubos na. mga kababayan nating tumatanggap ng ayuda, ilang beses na ho silang nagbibigay di umano ng ayuda. Meron na ho bang yumaman sa inyo dahil sa ayuda? Meron na ho bang bumuti o humusay na buhay dahil sa ayuda? Pero tanungin ho ninyo, suriin po ninyo, maraming mambabatas, maraming politiko ang yumaman dahil sa ayuda. Pero walang mahirap na yumaman o bumuti ang buhay dahil sa ayuda. Ayan, mga kababayan, kayo mag-decide. Sino ba talaga ay yumayaman yan sa ayuda na yan? May point si Attorney Vic. Ayuda ay hindi maitatanggi at mailalayo sa PhilHealth. Batiin ho muna natin si Mary Grace Cudal. Tama po yan, tanggapin ang ayuda. Kasi pera ng taong bayan yan, pera po nyo yan. Yang ayuda, tanggapin po ninyo. Ako na nakikiusap, pag may nagbigay ng ayuda, please. Ako na ang nakikiusap, mahigpit na pakiusap, tanggapin po ninyo yung ayuda. Pera nyo po yan, hindi po yan pera ng mga tiwali at korap at salbahing politiko. Ang mabigat ho kasi sa ayuda, mahirap ka na nga, gagawin ka pang miserable. Gigisingin ka ng madaling araw, papipilahin ka sa ilalim ng init ng araw, nakapila lang ho kayo. At hindi magsisimula ang pagbibigay ng ayuda hanggat wala yung mga congressmen na kinakailangan pa makapagsalita sa harapan ninyo, palakpakan ninyo, pasalamatan ninyo, maghiyawang kayo para sa magkakano, 3,000, 5,000, 10,000. Maliit po yan na halaga kumpara sa perang kanilang binubulsa. Kaya pag-isipan po ninyong mabuti. Huwag ho kayong magpapakumbinsi na ang ayuda ay para sa inyong mahihirap. Hindi po. May mga nagsasabi ngayong araw na yung ayuda raw po ay justice to the poor. Hindi po. Ito po ay malaking injustice sa mahihirap dahil ginagawa po nila kayong mga timawa. Ulitin ko, huminto muna kayo, maging marahan. Pag-isipan ninyong mabuti. Magtanong-tanong kayo sa kapwa nyo tumatanggap ng ayuda at nakatanggap na ng ayuda. Sa trilyong pisong ibinuhos ng administrasyon ni Bongbong Marcos, meron na bang mahirap na bumuti ang buhay, na bumuti ang pamumuhay dahil sa ayuda? Pag-isipan po ninyo, meron na ho bang mahirap na tumatanggap ng ayuda na yumaman dahil sa ayudang kakarampot na binibigay sa inyo ng mga May kilala ako yumaman na attorney, mga congressman. waling politiko? At itong pag-isipan ninyong mabuti,
maraming tiwaling politiko na ang yumaman dahil diyan sa ayuda. Pag-isipan po ninyong mabuti. At wala ho talagang mahirap na yumaman o umunlad ng dahil sa ayuda. Ang pag-unlad ng buhay ay nasa sa atin. Huwag po kayong umasa sa mga tiwaling politiko. Magbanat po tayo ng ating mga buto. Kay Jophil J, dito sa amin, mga drug addict may ayuda. Yun ang ang problema eh. Targeted approach ang ayuda. Ang kanilang gusto ay yung mga may hirap ay habang buhay na lang ho kayong maging mahirap. Huwag hindi umunlad ang inyong buhay, patuloy kayong maging salat o kulang sa kaalaman at nalalaman para habang buhay po kayong dependent sa kanila. Dahil ang layunin nila sa pamimigay ng ayuda, hindi po para bumuti ang inyong buhay. Kung hindi, for the rest of your life, you will be beholden to the politician who is giving you the ayuda. Para pagkahawak na nila ang buhay ninyo, habang buhay nyo na rin silang tatangkilikin, pabalik-balik sa pwestong kanilang kinakandidatuhan, kahit salat sa performance, kahit walang nagawa, sa Senado man o sa Kongreso. Yung ayuda, dalawang bagay po ang source of funding yan. Una, yung buwis na binabayad ng mga negosyante, ng mga nagtatrabaho, at galing po yan doon sa tinatawag nating income tax ng mga manggagawa. Hindi po sapat yun, hindi po sasapat yun. Kaya yung kakulangan, napupunta po yan, kinukuha po nila yung kakulangan sa pamamagitan ng utang. Utang. Pag-usapan natin ang utang ng Pilipinas. Ngayon ho, higit 16 trillion pesos na. 16 trillion ho, hindi billion, hindi million. 16 trillion na. Ang Oh my God, laki na ng utang ng Pilipinas. 16 trillion. Ilan kayang nautang sa panahon ni BBM? utang nating mga Pilipino. At yung ayuda na pinapipila kayo sa ilalim ng tirik ng araw, tanghaling tapat, pumila pa kayo madaling araw, hindi magsisimula ang programa nang wala si congressman, nang wala si speaker, nang wala lahat ng mga gustong umepal sa pagbibigay ng ayuda. Bibigyan ho kayo 5,000, 7,000, 10,000. Kailangan malaman ninyo na ang utang ng Pilipinas ay 16 trillion pesos. Pag yan po ay dinistribute ninyo o pinaghati-hati natin, kasama po ako sa 115 million Filipinos. Habang pong nagla-live tayo ngayong hapon, may utang ho kayo na 140,000 pesos. Lahat po tayo at least 140,000 pesos each. Yan ang kapalit ng 5,000 ayuda na pinambubulag sa inyo mga kababayan. Kaya kung merong magpapaayuda, kunin po ninyo. Kunin ninyo, parang awa na ninyo. Pero wag po ninyong isangla. Wag po ninyong ibenta at wag po ninyong ipagpalit ang inyong pagkatao. Sa lumalabas, attorney, bawat bigay nila ng ayuda, nagkakautang lahat ng Pilipino kasi inuutang naman yung pinamimigay. Inyong dignidad, ang inyong self-respect at higit sa lahat, ang inyong boto. Dahil ang nakasalalay ay ang kinabukasan ng mga inyong anak. Nung tayo po ay naimbitahan na magsalita sa isang probinsya, sa Dumaguete ho yata, tinanong ko yung isang nanay na naroroon. Kako nanay, nung ikay bata pa, nangarap ka ba na paglaki mo, ang nais mo lamang sa buhay ay pumila tuwing may paayuda? Sabi, hindi nga namin gusto itong ayuda. Mas gusto namin trabaho, mas gusto namin negosyo. Dahil may dignidad sa trabaho, may dignidad sa hanap buhay. Basta't marangal ang kinikita. Pero salamat at pumipila ho kayo dahil pera nyo po yan. Kunin po ninyo yung ayudang pinamimigay ng gobyerno ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Pero wag po ninyong isuko ang inyong dignidad, ang inyong self-respect, ang inyong pagkatao, ang inyong boto at higit sa lahat, wag nyong ipagpalit ang kinabukasan ng inyong pamilya, ang kinabukasan ng inyong mga anak. Yung ayuda ho, kagaya na nabanggit ko, dalawa ang pinagkukuhaan ng pondo. Kung gustong ipagpatuloy ang ayuda, na kagaya po nung nangyayari sa Davao City, sila po ay awardee na naman
bilang among the top performing cities. In fact, bumabandera, nangunguna ang Davao City sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte sa mga cities o syudad sa labas ng National Capital Region. Congratulations and mabuhay si Mayor Baste at ang mga mamamayan ng Davao City. Kung nais po natin talagang tumulong, wala pong pera ang pambansang gobyerno, yung national government. Para hindi tayo utang ng utang, bakit hindi natin hayaan ang pagbibigay ng ayuda sa mga local government units? Hayaan natin ang governor, hayaan natin ang city mayor, hayaan natin ang mga municipal mayor mag-estima kung kinakailangan ba talaga ng ayuda ng kanilang mga nasasakupan. Dahil sila po yung nandoon sa frontliner natin mga barangay. Pagka sinabi nilang kinakailangan ng ayuda, yung ayuda sa tingin ko dapat kinukuha sa pondo ng LGU. Dahil napakarami ng pondo ng LGU at kayang balikatin ng LGU ng mga local government units natin ang pagbibigay ng ayuda basta't kinakailangan. Hindi dapat ang congressman, hindi dapat ang tingog party list, hindi dapat mga senador ang nagbibigay ng ayuda. Ang trabaho ng mga mambabatas ay gumawa ng batas. Huwag ninyong pakialaman ang trabaho ng DSWD na tumulong at magbigay ng suporta sa mga mahihirap at nangangailangan ng tulong sa ating pambansang pamahalaan. Gumawa kayo na... Ayan, tambalustay, mga congressman, makinig kayo ha, hindi nyo trabaho yan. Trabaho ng DSWD ang mag-distribute ng ayuda. Ng batas na tutugon sa kagutuman, sa kahirapan, kawalan ng oportunidad, krimen, sa paglaganap ng droga at korupsyon. Huwag ninyong pakialaman yung trabaho ng DSWD. Huwag ninyong politikahin ang pagbibigay ng tulong ng pambansang pamahalaan. Ganito na lang, kung gusto ng mga congressman na kung sino man sa inyo, mga congressman, kung gusto nyo mag-distribute ng AKAP, ng ayuda, mag-resign kayo, then mag-apply kayo sa DSWD para personally kayo mag-abot ng mga ayuda na yan, kung yan ang gusto nyo. Si Pares B, lalo tayo naghihirap, mataas ang bilihin, kuryente at tubig, dami pa adik. Pares B, kagaya nga na sinabi ko, hindi lamang mataas ang presyo ng kuryente habang ikay nagbibigay ng mensahe sa akin, Pares B, pareho tayo, pare, may utang tayong 140,000 pesos tig-isa. Dahil patuloy silang nangungutang ng pera at 16 trillion pesos na ang pagkakautang ng Pilipinas. Kaya, Jong, EPAL, tama, EPAL ang mga nagbibigay ng ayuda. Tama ka, kaibigan, at sana ipagpatuloy mo yung pagiging vigilant mo at kundinahin natin yung mga nagbibigay ng ayuda kuno. Attorney, nangangamba kami, baka mamaya pagbaba ni Marcos sa posisyon, tigto 200,000 na ang utang ng bawat Pilipino. At pag-usapan din natin yung ginawa ng COMELEC. Yung COMELEC, sinasabi ng COMELEC, legal na raw ang pagbibigay ng ayuda kahit na kandidato at kahit na during campaign period. Kailan pa naging legal ang pagbibigay ng pera ng gobyerno ng mga kandidato at politiko tuwing panahon ng kampanya? Sa patong COMELEC, wala din sa hulog Nililegalize na nila yung vote buying yan. Talaga namang korupsyon yan. Pag hinayaan mo magbigay ng pera ng gobyerno, yung mga tiwaling politiko at yung mga mambabatas na kumakandidato, dapat yan ibinigay mo na lamang COMELEC sa DSWD. Kung may exemption, dapat DSWD. O kung kinakailangan pang tumulong, meron din naman nakakaalam ng pangangailangang medikal, yung Department of Health. Pero walang pakialam ang mga mambabata sa pagbibigay ng ayuda. Kay Iman Supremo dito sa Batangas, aktibo yung mga congressmen sa pamimigay ng ayuda. Kasabay ng kampanya. Tama nga po yun Inaabuso nila yung pera ng taong bayan. Tingnan ho ninyo, zero budget ang binigay nila sa PhilHealth. Yung mga tumatanggap ng ayuda, 3,000, 5,000, 7,000, 10,000.
Huwag po ninyong piliin yung ayuda over and above yung funding ng PhilHealth. Yung PhilHealth, halimbawa po, may na-ospital. Kunyari kayo, yung tumatanggap ng ayuda, membro naman ho kayo ng PhilHealth, yung insurance arm pagdating sa kalusugan nating mga Pilipino. Lahat po tayo miyembro niyan, whether you are a direct contributor or an indirect contributor kagaya ng mahihirap, ng mga PWD, yung person with disability, at yung mga senior citizen. Kapag kayo po, halimbawa ay na-ospital, wag naman, pero halimbawa, just for the sake of our discussion this afternoon, pag meron pong na-ospital sa inyo o mahal ninyo sa buhay, kung ang bill po ninyo halimbawa ay 1,000 piso, dapat po niyan at least 40% ay meron po kayong reduction sa inyong billing. So sa 1,000, ang babayaran nyo na lamang ay 600 pesos. Pero siniro budget po nila ang PhilHealth for 2025. Nandiyan pa, nakabinbin pa, umatras ang Malacanang sa pagpirma ng panukalang budget. Hopefully, ibalik ng tanggapan ng Pangulo yung 74 billion pesos funding ng PhilHealth for 2025 at ang tanggalin yung 21 billion na pondong pang-ayuda ng mga congressman. Tanggalin ng Pangulo yung 5 billion pesos sa Senado na tigto 217 million pesos kada senador na pondong pang-ayuda o pamumulitika. Ilagay yan, ilagak yan, ibalik yan sa PhilHealth. Dahil di po ba na mas malaki ang inyong makukuha kapag patuloy na masigla, malusog at malakas sa pagdating sa pananalapi itong ating PhilHealth. Kapag wala na pong pera ang PhilHealth, wala na pong reduction ang inyong hospital bills. Sa ngayon nga, attorney, sinasabi nila surplus budget daw ang PhilHealth. Ngayon nga, hindi sila makapag-extend ng services. Napakaliit ng case rates nila. Dapat matarget man lang nilang gawin ng zero na bayarin ng mga mamamayan, mga miyembro nila. Malabo na yan dahil wala nang subsidy. Halimbawa, 1,000 ang inyong babayaran, 1,000 yan buo babayaran. Yan ba ang gusto ninyo? Kapalit ng 3,000. Kung ang bill ninyo sa ospital ay umabot ng 100,000 pesos, meron po kayong 40 to 50% reduction. So 50,000 na lang dapat ang inyong babayaran. Subalit pagpatuloy po niyong pagpapalit ang pondo ng PhilHealth sa kakarampot na ayudang inyong makukuha, 5,000, 7,000, 10,000 sa ibang lugar, 15,000. Huwag po kayong malakihan dyan, maliit po yan, napakaliit na halaga niyan. Imagine niyo, lagay na natin yung maximum, sagad na, nakakuha kayo ng 15,000 pesos na ayuda. Kung kayo po ay magkasakit, ano po yung halaga ng 15? One time po yan Yung PhilHealth po, pwede ninyong gamitin tuwing kayo nagkakasakit. At meron kayong 40 to 50% reduction sa inyong bill. Depende doon sa tinatawag na case rate. At halimbawa, ang inyong bill ay 100,000 pesos. Meron po kayong reduction of 40 to 50,000 pesos. Hindi po ba't mas malaki yun kesa sa ayudang tatanggapin ninyo o tinatanggap ninyong 3,000, 5,000, 7,000, 10,000, 15,000. Mag-isip po kayo mga kababayan. Subalit hanggat narariyan yan, by all means, ulitin ko, nakikiusap ako, tanggapin ninyo, kunin ninyo yung ayuda. Pera po nyo yan. Maris Naral Zapata, huli ko narinig yung mga Pilipino na di pa pinanganak may utang sa teacher ko high school dahil daw kay Marcos Sr. Ngayon, naririnig ko ulit Marcos Jr. naman. Tama yan, Maris. Tama yan. Ang pinagkaiba lang, medyo maliit-liit pa yung halaga ng pagkakautang nating bawat Pilipino nung panahon ng Marcos Sr. Ngayon si Marcos Jr., at least 140,000 pesos each ang ating pagkakautang. At si Gid Espiritu sa Taiwan attorney, magandang medical, kailan po kayo dadalaw sa Taiwan, Attorney Vic? Soon, I hope to see you also in Taiwan. Sana mabigyan ng pagkakataon. Si Colette Ramirez Suzuki, lagi po kayong hindi sinasali sa survey at ang mga senator ni Tatay Digong.
Kasali po talaga sa maruming uri ng politika yan, pero hindi naman po tayo apektado dahil ang tunay na survey ay sa May 12, 2025 at ang tunay na dapat i-survey kayo, sambayan ng Pilipino, hindi yung mga survey-surveyan lamang at ginagawang mind conditioning para mas madali yung kalikutin, yung magiging resulta ng May 12, 2025. Huwag po kayong pumayag, mag-ingay po tayo. Si Linda Padugar, bilis ha. Linda Padugar, where is, sagutin lang muna, ayan, yan. Attorney, yung utang ni Duterte, hindi si Marcos. Tama po, hindi lang po si Marcos ang umutang ng 16 trilyon. Ang pagkakautang po ni Marcos Jr. nung siya po ay naging Pangulo, sa tingin ko, ang utang ng Pilipinas noon ay nasa 12 trillion pesos, higit kumulang. Pero tatandaan po ninyo, tayo po ay nasa ilalim noon ng pandemya. At tumanggap din po kayo ng malaking tulong noon sa pamahalaan sa maraming pamamaraan. Yung nandyan yung ayuda, nandyan yung mga bakuna at yung mga pinamimigay ng inyong barangay, ng inyong komunidad na mga personal protective equipment kagaya ng face mask, face shield, kung ano-ano pa. Kung titingnan po ninyo, sa loob ng 2 taon, ang iniutang na ng Marcos administration ay 4 trillion. 4 trillion. Si Pangulong Duterte, nung naging Pangulo, ang utang ho ng Pilipinas, I think, is around 7 trillion. So sa kabuuan ng kanyang termino, ay meron pong pagkakautang na 5 trillion. 5 trillion pesos sa 6 na taon. Ito po, 2 taon pa lang, ma'am, 4 trillion. Dahil saan? Ayuda at wala naman talagang viable economic activity na nangyayari sa bansa. Bakit? Panay political persecution eh. Nako, ibig sabihin kung tuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda at korupsyon sa panahon ni BBM, aabot ng 12 trillion ang dagdag na utang ng Pilipinas. Investigation in aid of political persecution or in furtherance of political persecution. Pero wala Yun pong 12 trillion, yun yung panahon lang ni BBM po yung pagsasabatas nung mga tutugon sa kagutuman, sa kahirapan, kawalan ng trabaho, kawalan ng pag-asa at kriminalidad. At higit sa lahat, walang nagsasabatas ng laban sa korupsyon. Kanya nga po yung ating diskurso kahapon, sabi ko kung ako po ay inyong papahirimin ng inyong mandato at tiwala, pag tayo naging senador, ibabalik ko ang death penalty sa lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno. Si Cho, Attorney Vic at Marcoleta, ang senador ko, mabuhay kayo. Sana maasahan kayo namin sa term ninyo. Maraming salamat. Cho, Dave Jabilio, Dave Habilio 305. Saan ka line up, sir? Ako po ay kandidatong independent. Ako po ay kasama ang hakbang ng Maisog at bagamat inindurso ni Pangulong Duterte, ako po ay independent. Paulit-ulit kong sinasabi dahil ang aking katapatan ay sa Republika ng Pilipinas lamang at ang aking kapartido at alyado kayo, mamamayan Pilipino. Kay July, pwede bang hindi magbayad ng PhilHealth? Nasa sa inyo po yun kung nais ninyong ipagamiting uri ng protesta yan. So ang yumayaman lang sa ayuda mga nakaupo. To, mga congressmen at may mga senador din dahil meron din silang budget ng AKAP. Lumabas na parang pork barrel na yung AKAP na yan. So ang panawagan ni Attorney Vic Rodriguez, tanggapin ng AKAP ang ayuda kasi baka mapunta lang lalo sa bulsa ng mga congressman natin yan, ng mga gahaman sa pera. Okay, paki-like and share na lang po ang video na ito kung inyong nagustuhan and paki-comment na lang po sa ibaba ang gusto nyong sabihin o inyong salobin. Dito na lang po. Salamat po. Hanggang sa muli.